Ang ibig sabihin pala ng akap sa mga politikong yan, ang kakapal ng aming pitaka. Buti sana kung merong batas na kapag ka-presidente ka, lahat ng inutang mo during your term, babayaran mo. Pagka hindi mo ginastos para sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. Subalit walang ganun eh. Walang pakundangan yung pag-utang. Mali na yung kanilang budgeting, mali na yung programming, mali na yung financial planning. Imbis na palakasin mo at patatagin ang ating healthcare, ang ating health insurance sa Pilipinas, pinapatay nilang dahan-dahan, pinahihina. Kinuhaan ng 60 billion and for this year, zero funding ang nakuha ng PhilHealth. At pag naamendahan na natin ang plunder law, itutulak kong ang pagbabalik ng death penalty sa lahat na magnanakaw sa gobyerno. Pagka ikay nagsasabi ng totoo, contempt. Pero pag ikaw ang nagnanakaw sa gobyerno, kinakailangan ang tawag sa iyo, your honor and honorable. I am filled with joy and emotions for your very, very, very warm welcome and the very, very warm welcome that I have received from you. This visit has long been forthcoming, but the distance is always a factor, but that distance will never be a reason for me not to be with you today. And despite the ongoing fire, meron pa ba? Patuloy yung fire na naging consideration din kung tutuloy tayo o hindi. Subalit hindi tayo nagdiriwang. Subalit buti na lamang, daan-daan yata, I believe, ay nakokontrol yung wildfire na yan. Going back to what we have today, maraming salamat kay Binibining Maharlika for organizing this event with you, ang ating book signing. At maraming salamat din sa inyong lahat. I know most of you, many of you, galing pa sa malalayong lugar, katulad ko. Subalit hindi natin alintana yung distansyang yan, kaya ngayon, kahit linggo ay tayo'y magkakasama. And palakpakan po ninyo yung inyong sarili, yung inyong effort, at inyong presensya ngayong hapon. And I would also like to say and greet my family. Andito rin ang aking kapatid who traveled from San Francisco, ang aking kuya, si Kuya Patrick, at ang kanyang pamilya, si Hazel, at ang aking mga pamangkin, at ang aking pinsan, na andito rin sa California, si Francis, at ang kanyang pamilya. Maraming salamat sa inyong lahat. And eto na, nandito tayo. Andito yung ating poster na nagsasabing tayo ay official and formally ay aplikante ninyo bilang senador at tayo nga ay independent candidate. Subalit kasama ko kayo, ang hakbang ng maisog, si Pangulong Duterte at si Mayor Baste Duterte at ganun din yung ating hakbang ng maisog. We are calling for the government, for the administration of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to uphold, respect, and defend the Constitution. In what way? Napakinggan ko yung napakabuting introduction sa akin. When we were campaigning 2021 and 2022, as you know, it was still then very much we're in the middle, in the heart of the pandemic. And during our planning, kinakailangan yung economy ng Republika ng Pilipinas, kagaya ng ekonomiya ng maraming bansa, should be focused on how to get out of that pandemic economy. Bagsak ang ekonomiya, maraming nawalan ng trabaho at maraming hanap buhay ang nagsara, maraming hanap buhay ang nag-downsize. So the priority really was how to get out of that doldrum, how to get out of that pandemic economy. Yun ang focus. Ekonomiya, kaya nga ang sabi niya doon sa kanyang magagandang pananalita, jobs, 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 trabaho, 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 because we have to bring back the economy in shape. Sapagkat walang pera ang tao, doon na uso yung ayuda eh. Pero nung panahon na yun, merong dahilan. Bakit tayo magbigay ng ayuda? And we'll go back and tackle that, including the unconstitutional 2025 budget of your beloved country, the Republic of the Philippines. Subalit, iba ho yung nangyari. Ang kampanya
ang plataforma ay unity at continuity. Bagamat mayroong nagaganap na malaking pagkilos ngayon sa Pilipinas na ang tema ay unity, we support them sa kanilang panawagang pagkakaisa. We support them sa kanilang panawagan ng kapayapaan. But yung unity and peace, kaya akibat po niyan dapat ay hustisya. Hindi pwedeng peace, hindi pwedeng unity. Kalilimutan na natin yung trilyong pisong korupsyong nagaganap sa ating bansa. Hindi natin pwedeng kalimutan yung bilyong piso na ninanakaw ng mga tiwali sa gobyerno sa ilalim ng Administrasyon Marcos araw-araw. Hindi natin pwedeng walisin lamang na kapayapaan, pagkakaisa. Kapayapaan at pagkakaisa, subalit dapat may pananagutan. Dapat may managot at dapat itigil ang korupsyon. Ang hakbang ng maisog, ito po'y nailunsad, I believe, January 28 of 2024. At patuloy po ang pagmarcha at paglakad ng hakbang ng maisog. At ang panawagan ng hakbang ng maisog, the core advocacies are transparency, accountability, peace. Yes, you hear me right, peace and security. We have been talking about peace as early as January of 2024. When President Duterte noticed na mali na yata yung pagpihit ng administrasyon ni Bongbong Marcos at tila napupunta tayo sa isang palalang sitwasyon diyan sa usapin ng South China Sea. So as early as January of 2024, sumisigaw na po ng kapayapaan ang hakbang ng maisog. Subalit sa pagsigaw na yan, sumisigaw din po ng transparency. Sumisigaw din po ng accountability. And we join our sisters and brothers back home sa kanilang ginagawang pagkilos, humihingi ng pagkakaisa at kapayapaan. Subalit, huwag natin kalilimutan yung pananagutan. Kinakailangan may malagot sa araw-araw na pagnanakaw ng bilyong piso mula sa kaban ng Pilipino, mula sa ating mga Pilipino. At yung atin hong, I know you're very familiar, yung mga nagiging mainit na usapin sa atin. Yung 2025 budget, unconstitutional po yun sapagkat higit na malaki ang ibinigay na pondo para sa public works. Kung iahambing mo sa nakuha ng Department of Education. Ginagawa nila ng paraan, rineremedyohan, pinalabas na higit na malaking pondo na ang Department of Education kung iahambing mo sa Public Works. Subalit po, yun ay isa na namang tahasan, lantaran at garapalang pangbubudol. Pag hinimay ninyo yung GAA, yung General Appropriations Act o yung budget for 2025, for this year, hindi totoong malaki ang budget ng Department of Education. Higit na malaki ang budget na ibinigay pa rin nila sa public works. Yung binito ni Bongbong Marcos, ang binito po niya wala. Hangin ang kanyang binito. Hangin ang kanyang binito. Sapagkat ang binito niya ay yung mga hindi naman kabito-vito, yung unprogrammed appropriation. Para humalaman ninyo, sapagkat importante na sinasabi nga kasi na ang Pilipinas daw dun sa ang mga nagmamahal sa Pilipinas ay dapat na sa Pilipinas. Doon sila nagkakamali. Sabi ko nga ako kagabi sa interview ni Binibining Maharlika, yung mga nagsasabi niyan, marami yung Pilipinong nasa Pilipinas pero walang ginagawa kundi nakawan ng gobyerno. Buti pa yung mga Pilipinas dito sa Estados Unidos, puro ang pagmamahal sa kapwa nila Pilipino. Puro ang yung pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. So yung navito po ay yung unprogrammed appropriation. Ano ba yung unprogrammed appropriation? I will try to simplify the explanation so that everybody can relate. Pagka kayo ho, kahit dito sa Estados Unidos, magaganda na ang inyong estado, magaganda na ang inyong buhay, nagbabudget pa rin kayo. Kung ang budget nyo sa isang buwan, halimbawa, ay $1,000, hindi pwedeng lumagpas dyan ang gastusin ninyo. Dahil you have to touch on your reserve.
Gagalawin mo yung savings mo na gagamitin mo sana in cases of emergency, wag naman, or in cases of another round, wag din naman ng pandemic ang bumisita sa buong mundo. Ang Pilipinas, ang budget nila higit pa sa kinikita ng gobyerno. Ang budget po for 2025 ay 6.32 trillion pesos. Subalit ang total revenue collected, yung hawak na pera, parang kagaya ninyo, ay 4.7 something trillion lamang. So kulang. Paano mo ngayon pupunuan yung 6.32 trillion pesos na budget? Mangungutang ka. Mangungutang ka. At pag nangutang ka, cost of money yan eh. May cost of borrowing. Pabayaran mo yan with interest. At habang tayo ay nag-uusap ngayon dito sa California, ang buong pagkakautang ng ating bansa ay 17 trillion pesos na. 17 trillion pesos. Nung siya ay umupo bilang Pangulo, nalalaman ko ito noong 2022. Ito ay around 12 point something trillion. Wala pang 3 taon, ito ay 17 trillion na. 5 trilyong piso ang naiutang. Buti sana kung nararamdaman ng mga Pilipino back home. Buti sana kung nararamdaman sa infrastruktura. Buti sana kung nararamdaman sa healthcare. Subalit walang nararamdaman. Kaya nga yung pinagbibida nilang 500 billion pesos worth of flood control programs, finact-check sila ng nature, bumaha. Nasaan yung flood control programs? Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Paano na yung buhay ng inosenteng Pilipino, 200 higit kumulang, yung namatay doon sa baha sa Bicol? Paano na yun? Paano na sila? Hahayaan lang ba natin na magpatuloy yung ganitong uri ng pambubudol at ganitong uri ng pagnanakaw under the Marcos administration? Yun yung sinasabi natin, ayos tayo magkabati-bati. Yun ang kinakailangan ng bansa natin para umunlad. Subalit dapat may pananagutan. Hindi libre yung pagnanakaw sa pera ng Pilipino. Hindi libre yung buhay ng 200 Pilipinong inosente na namatay dahil ninakaw yung flood control funds. And going back to the budget, ang vinito nila yung luho ng iilan. Pero hindi naman kasi magagastos yun eh. Unprogrammed nga, meaning walang pera para doon. Standby program lang yun. Pag nagkapera o pag nagkautang ng panibago at saka lamang mai-implement. So anong vinito mo? Dapat ang vinito niya, yung luho, yung kapritsyo, yung korupsyon ng mga mambabatas na itinago nila doon sa tinatawag na ayuda. Yung ayuda, ang ayuda ho kasi sa ating bansa, 2 klase. Meron dyan yung conditional cash transfer, yung 4Ps. Pwede nang ituloy muna yan, pansamantala, dahil talagang pantawid yan. Pero ang kondisyon yan, kinakailangan yung mga anak ng recipient ay nasa eskwela. Kinakailangan nag-aaral. Kinakailangan binibigyan ng bakuna at kinakailangan dinadala sa hospitals, government hospitals, or health centers para masiguro yung nutrition at kalusugan. Yung isa naman, yung ayudang version ni Marcos at ni Martin Romualdez, ito yung unconditional cash transfer. Dito ang binibigyan yung kanilang mga political leaders so that they can perpetuate themselves in power beyond even their term. So makikita natin tuloy-tuloy lang itong araw-araw na pagbibigay ng ayuda na wala namang direksyon at wala namang katuturan. Hindi uunlad ang Pilipinas sa ayuda. Kung karamihan nga sa inyo, and I know all of you have your own story to beautiful story to share. Yung iba nagsimula dito sa mababang trabaho, nagsipag, nagpunyagi at hanggang naging stable na. Bakit sa atin hindi natin encourage ang ganon? Bakit sa atin mas binibigyan nating halaga yung standby sa kanto? Papipilahin mo, bibigyan mo ng ayuda. Bakit hindi natin sila turuan magtrabaho? Kahit sa banal na kasulatan, di ba yan ang kabilin-bilinan? Turuan mo silang mangisda. Huwag mo silang bigyan lamang ng isda. Sapagkat gagawin mong tamad ang mga Pilipino. Yan ang ginagawa ng Marcos administration sa kanilang ayuda. Walang isang tao, walang isang pamilya ang kayang humarap sa inyo at iproklamat, sabihin
na bumuti ang kanyang buhay, na paunlad niya ang kanyang pamilya dahil sa ayuda. Wala kahit isa. Sapagkat maling public investment ito. Samantalang sige ang bigay ng ayuda, binawasan ng budget ang Department of Education. Tinanggalan ng 12 billion. Maling-mali ito. Instead on investing on our human capital, instead on investing on our youth, binawasan pa ng 12 billion pesos. Bakit? Kinakailangan nilang i-sustain yung kanilang pagbibigay ng ayuda na mas kilala sa Pilipinas bilang legalized vote buying at ang tinatago sa pangalan ng AKAP. Yung AKAP, magandang salita yung AKAP, yapos AKAP, hindi ba pagmamahal. Subalit ang AKAP, ang sabi ng isang matinong politiko doon sa atin, ang ibig sabihin pala ng AKAP sa mga politikong yan, ang kakapal ng aming pitaka. Ang kumakapal yung pitaka nila pero hindi bumubuti ang buhay ng sambayanang Pilipino. So dito natin makikita at bukod dyan, para lang alam ninyo, yung PDIC, I know all of you are mga bank members kayo ng United States community. May mga bangko kayo. Yung atin, yung PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Even the PDIC was not spared. Kinakailangan yan, meron tamang sapat na liquidity ratio. Para kung sakaling magkaroon ng global crisis, wag naman, kagaya ng financial crisis noong 1997 at yung economic crisis noong 2008, merong sapat na pera ang PDIC para garantiyahan yung maximum insurance ng 500,000 pesos per depositor. Yung 500,000 pesos insurance, ang target lang naman po niyan talaga ay yung mga maliliit at middle size depositor. Yung malalaki, they will survive kahit magkaroon ng problema ang ating financial or banking institution. Ang ginagarantiyahan primarily ng PDIC, yung mga maliliit na depositor. That is why meron silang kinakailangang liquidity ratio para tugunan yung kanilang maximum guarantee na 500,000 pesos per depositor. Pati ang PDIC, kinuhaan ng Marcos administration ng 117 billion pesos. 117 billion pesos. Para saan gagamitin? Para pondohan yung kanilang unprogrammed appropriation. Yung kanilang luho, yung kanilang kapritsyo, yung kanilang pork barrel. Sinangkalang yung pondo ng PDIC at yung garantiya ng mga small-time depositors na 500,000 pesos para unahin yung korupsyon, kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Nasaan ang katarungan dyan? Nasaan ang tamang pag-iisip dyan? Bukod pa yan, doon sa 60 billion pesos ng PhilHealth na kinuha. At bukod pa rin yan, doon sa 25 billion pesos ng DBP at 50 billion pesos ng Land Bank na kinuha at inilagak doon sa non-performing Maharlika Investment Fund, yung pinagyayabang na Sovereign Wealth Fund. Maganda yung ideya na magkaroon tayo ng Sovereign Wealth Fund. Subalit, first things first. Hindi pwede mong unahin tumakbo yung kartela bago sa kabayo. Sinong ihila ng kartela? Kinakailangan muna yung kabayo. Ibig ko sabihin, wala nga tayong pera eh. At nagsasabi ka ng Sovereign Wealth Fund, anong papalaguin mo? Wala ka nga pera. Ulitin ko para lalo ninyong maintindihan, sa inyong sariling pamamahay, kinakailangan muna ng revenue or wealth generation. Kinakailangan muna magkaroon tayo ng pera. Bago tayo makapag-isip ng investment, bago tayo makapag-isip ng placement, bago tayo makapag-isip ng time deposit. Ano ilalagay mo sa time deposit? Zero nga yung account mo. Utang ka nga ng utang. Yan yung malaking kalokohan sa ginawa nilang Sovereign Wealth Fund. Wala ngang pera ang Pilipinas. Prueba, every year, deficit ang national government. Deficit in the negative, in the red. And proof again, we keep on borrowing. Nagugulat pa sila. Patuloy ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin.
Nagugulat pa ang gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi nila maawat ang inflation. Hindi mo maawat yan. Bakit? Ang number one source ng inflation yung gobyerno mo eh. Correct. You cannot spend more than what you earn. You cannot keep on borrowing. Ang masakit dito, huwag nating kakalimutan, makakatatlong taon na lang siya. Matatapos na yung 3 years niya eh. Ang kanyang mandato ay 6 years. Ganun din si Vice President Inday Sara. So he's almost on his kalahati ng kanyang termino. So 3 years na lang. Mangungutang. And at the end of his term, sino magbabayad ng kanilang inutang? Di ba tayo rin? Buti sana kung merong batas na kapag ka-presidente ka, lahat ng inutang mo during your term, babayaran mo. Pagka hindi mo ginastos para sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. Subalit walang ganun eh. Walang pakundangan yung pag-utang. Mali na yung kanilang budgeting, mali na yung programming, mali na yung financial planning. Inuna yung Sovereign Wealth Fund, hindi naman 2 years na nakatabi lang yun doon. Hindi kumikita. Ano ngayon ang naging epekto? Naglabas ng pahayag o observation ang IMF, yung International Monetary Fund. Sabi ng IMF, ibalik ninyo. You have to restore the capital you took away from DBP and Land Bank. Baka magkaroon ng problema yan. Kahit IMF na alarma na, isoli ninyo yung kapital ng DBP at Land Bank. So makikita ninyo, PDIC, binira. DBP, Land Bank, hindi pinatawad, kinuhaan. Ang PhilHealth, kinuhaan. Importante yung PhilHealth sa ating mga kababayan. Kagaya ng sinabi ko, ang prioridad is to how to put the country in better shape post-pandemic. Ano ba yung naging malaking issue ng pandemya? Hindi ba kalusugan? Hindi ba yung health and healthcare? This was just 2-3 years ago. 2022 siya naging Pangulo. Imbis na palakasin mo at patatagin ang ating healthcare, ang ating health insurance sa Pilipinas, pinapatay nilang dahan-dahan, pinahihina. Kinuhaan ng 60 billion and for this year, zero funding ang nakuha ng PhilHealth. Zero. Walang binigay na pera sa PhilHealth. And I was told, similar management style ang nangyari dito kung bakit daw hindi masawata yung sunog na nagaganap ngayon sa California. Please correct me if I am wrong. Dinefund o tinanggalan ng malaking budget kaya hindi malabanan, kulang sa ekwipo o equipment at kung ano-ano pa yun na pamatay sunog sana. Ganon din ang mangyayari sa Pilipinas. Huwag naman, God forbid, na magkaroon ng isang malaking pandemya muli o krisis pangkalusugan. Paano mo tutustusan yung medical needs ng mga Pilipino? Ang ganda sana, alam ko lahat tayo magkakasama noong 2022 at punong-puno ng pag-asa. Subalit, kagaya ninyo, kagaya ni Maharlika, tingin ko ako ang unang-unang na biktima ng budol-budol gang na ngayon ay nandiyan sa Malacanang. Subalit, kaya ho tayo nagkakaroon ng ganitong ugnayan. Importanteng malaman ninyo para naman magabayan din ninyo yung inyong mga pamilya at kamag-anak at kaibigan sa Pilipinas, yung tunay na estado ng ating bansa. We do not enjoy, we do not relish this unity. We do not enjoy, we do not relish. I personally do not enjoy, do not relish. And I'm not savoring the fact that we are at the bottom of the pack. Pag tinignan mo yung ating mga kapitbahay. Alam ninyo, kaya nga kailan dito sa Estados Unidos gusto rin naman nating yumaman at tumunlad ang Pilipinas, hindi ba? Yung mga malapit na bansa, kagaya ng Hong Kong, ng Japan, ng Singapore, nakikita natin yung kanilang rail system. Gusto rin naman natin magkaroon ng ganon. Subalit, hindi tayo makakalapit sa estado nila pagdating sa ekonomiya at infrastruktura kung patuloy nating hahayaan na nakawin lamang ng mga tiwali sa gobyerno ni Bongbong Marcos ang pera nating mga Pilipino. Kinakailangan kayong magparinig at marinig ang inyong tinig. Kinakailangan kayong manindigan.
kinakailangan kayong magpahayag. Anyway, after all, lalo na dito sa Estados Unidos, buhay na buhay ang tunay na diwa ng demokrasya. Dito, maaari kang magpahayag, protektado yan ng inyong saligang batas, yung free speech. Mahalagang component ng US democracy ang free speech. Sa atin, pagka ikaw ay open critic ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ikaw ay gigibitin. Pagka ikay nagsasabi ng totoo, contempt. Pero pag ikaw ang nagnanakaw sa gobyerno, kinakailangan ng tawag sa iyo, your honor and honorable. Kaya sa aking pagpapatuloy ng hakbang ng maisog sa ating pagakbang, bilang senador ninyo, nais kong isulong ang pagbabalik o maibalik ang death penalty sa kaso. Bago natin ibalik ang death penalty, nais kong amindahan ang plunder law. Ibaba natin ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million pesos. Marami akong natatanggap na panukala, mataas pa nga yung 5 million, gawin mong 1 million dahil ang pagnanakaw ay pagnanakaw. At bilang senador ninyo, isusulong kong amyendahan yan, at pag na-amyendahan na natin ang plunder law, itutulak kong ang pagbabalik ng death penalty sa lahat na magnanakaw sa gobyerno. This early, sa lahat naman po ng bansa, sa lahat naman ng organisasyon, sa lahat naman ng public forum, ay may mga killjoy na nagsasabing hindi niya kayang gawin yan sapagkat hindi siya tutulungan ng kapwa niya senador at mga mambabatas dahil takot sila riyan. Ako naman ang sabi ko, tingnan muna natin, huwag nating husgahan. Dahil magbabantay ang sambayan ng Pilipino kung sino ang kokontra sa pagbabalik ng death penalty. Magbabantay ang sambayan ng Pilipino kung sinong tatanggi, aayaw at kokontra maibaba ang threshold ng plunder from 50 million to 5 million or 1 million. Dalawang bagay lang naman o dalawang grupo lang naman ang tatanggi dyan. Yung mga kasalukuyang nagnanakaw na sa gobyerno o yung may planong magnakaw sa gobyerno. Subalit yan ay ating i-expose at babanggitin sa inyo kung sino-sino pagdating ng takdang panahon. At ito ang ating nais isulong. At bantayan din ang budget. Yung budget kasi hindi mo dapat binabantayan yan pagka naipasa na. Hindi lamang yan binabantayan kung paano na ginagastos yung budget. Kinakailangan na iintindihan ng bawat mangbabatas yung tamang proseso ng budget. Mula sa ito'y pag-submit ng National Expenditure Program. In fact, although walang pakialam ang mambabata, subalit doon pa lamang Kaya nga ako nagkakaroon ng budget hearing. The moment nag-budget call, ang Secretary ng DBM, Department of Budget and Management, i-convene niya yung DBCC, yung Development Budget Coordination Committee, at sila'y magpupulong na, magsasubmit ng kanilang mga programa na nais gawin for the incoming year. At yan ay magiging NEP at magkakaroon pa ng budget message ang Pangulo at yun na ang babalangkasin sa Senado, sa Kongreso at sa Senado. Subalit, kung ano yung pinanukalang budget ng Pangulo, dapat hindi lalagpas dyan ang budget na ipapasa ng Kongreso. The legislative part of our government cannot be better than the wisdom of the Executive Department. Pag sinabi ng Executive Department, 10 piso lang ang budget natin for next year, maaari mong babaan, pero hindi mo pwedeng dagdagan o palakihin. Subalit dito, sa ilalim ng Marcos administration, ilang taon na nilang ginagawa. Ang naipapasa at pinipirma ang budget ni Bongbong Marcos ay higit na malaki sa ibinibigay na panukala ng Executive Department. Yan ay isang unconstitutional way of coming out with a budget. Sapagkat pwede bang mas marunong pa ang mambabatas sa Executive Department kung ano talagang pangangailangan ng bansa? Ang trabaho ng mambabatas ay magsagawa ng batas. Wala silang pakialam sa day-to-day government or governance.
na nasa balikat ng executive department. Subalit pinakikialaman nila sapagkat wala sila ng paggalang at pagkilala sa ating saligang batas. Yan ang isang masakit na katotohanan na ultimo, yung ating mga mambabatas ang number one, lawbreakers. They no longer have respect sa ating saligang batas. Kaya yung panawagan ng hakbang ng maisog is to uphold, defend, and respect our Constitution. Ito'y mahalagang bahagi ng aking sinusulong bilang senador ninyo na bantayan din natin ang ating budget. Sapagkat ako'y naniniwala, the Alpha and the Omega, ang simula't katapusan ng korupsyon sa Pilipinas ay nagbumula diyan sa taunang budget na ating ginagawa. Kung babantayan ang budget, dapat ang pangunahing interes ng budget ay yung ating health services, agriculture, and social services. Hindi yung public works na napupunta umano sa flood control programs. Flood control programs. Sabay-sabay lang umihi, yung mga ibong lumilipad, bumabaha. Nasaan yung flood control programs? Binubulsa ng mga tiwaling opisyal ng ating gobyerno. Bantayan natin. Mahalagang nalalaman nyo ito kahit kayo ay malayo sa ating bansa. Mahalagang nalalaman nyo ito sapagkat ang Pilipino kahit sa panig ka man ng mundo ay Pilipino pa rin. Meron kayong say sa nangyayari sa ating bansa. Meron kayong dapat opinyon sa mga nagaganap sa ating bansa. Huwag kayong padadala, huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabing wala naman sila sa Pilipinas, wala kayong pakialam kung ano ang nangyayari sa ating bansa. Hindi totoo yun, uulitin ko. Masigit na maraming nagmamahal na Pilipinong wala sa Pilipinas, sa ating bansa at kababayan, kesa sa mga nagsisilbi sa atin sa Pilipinas na walang ginagawa kundi magnakaw araw-araw. Iyan ang isang katotohanan, masakit, aminin, subalit kinakailangan nating tanggapin. Kaya po ako ay naririto, tinanggap ko ang hamon ng hakbang ng maisog na pamunuan, ang isang tunay at maisog na oposisyon bilang senador ninyo. Sana ay matulungan din ninyo ako sa aking ginagawang kampanya, sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, lahat, kaskwela, yung inyong mga sphere of influence at network saan man panig ng mundo. Mahigpit ko pong hinihingi ang inyong tulong bilang independent at bago naman po tayo nagdesisyon, talagang nag-uusap din kami ni Pangulong Duterte. Sabi ko, Mr. President, you know, just like you, I do not have money for this election. Yung ganitong usaping kampanya, eleksyon, meron ako para sa aking pamilya. At kaya ako nagtatrabaho bilang abogado, bilang professional because I am also preparing to give my children a better life than what I'm having. Ganun naman lahat ng magulang eh. Sino bang magulang ang inasa na yung anak niya maghihirap? O mas maganda yung buhay niya kaysa sa magiging buhay ng anak niya? Ang responsableng ama, ganun. Ganun din dapat pagka ikay ama na ng Republika ng Pilipinas. Ganun din dapat pag kinikilala ka, tinitingal ang ama ng mamamayang Pilipino. Simulan mo sa budget. Simulan mo sa budget. Huwag mong hayaan yung mga magnanakaw na magpatuloy manaig at magpatuloy at magpakasasa sa pera ng Pilipino. Subalit kabaliktaran ang nangyayari sa atin sa Pilipinas. Kaya nga, ulitin ko, marami na ang nagsasalita. Subalit, lakasan pa natin ang ating tinig. Iparinig natin, paabot natin sa Malacanang na grabe na ang disgusto ng sambayan ng Pilipino. At talagang ayaw na yung korupsyon. Nais din namin maging kagaya ninyo dito sa Amerika. Makaramdam din naman ng sarap ng buhay at maayos na gobyerno. Wala namang gobyerno o pamunuan na perpekto. Wala. Kahit sa ang lupalop ng mundo, hindi po tayo makakahanap ng perpektong gobyerno. Subalit, abnormal naman kung sasabihin natin na ang new normal ay higit na talamak ang korupsyon kesa sa delivery of basic and fundamental services. Huwag natin tanggapin na business as usual, yan na ngayon ang standard. Hindi magnanakaw ang mga Pilipino. Matigas ang tuhod ng mga Pilipino sa trabaho, kaya hindi natin dapat gawing tamad sa pamamagitan ng ayuda. Kayo ang mga nagpapatotoo, lalo na yung mga nagsimula dito na hindi ganoon kaganda ang unang mga trabaho. Look, ano na ang nangyari sa inyo?
dahil sa inyong pagsisipag, dahil sa inyong pagpupunyagi. Again, we have proven many times na ang mga Pilipino, tayo ay world class. Kaya wag natin ibuhayin ang mga mahihirap natin sa ayuda lamang. Walang Pilipinong uunlad nang nakaganon lang araw-araw. Wala. Kayong lahat, kung kayong lahat, gumanyan lang araw-araw, wala kayo dito ngayon. Hindi nyo sinabubuhay ang inyong buhay ngayon. Tama po ba ako? Tama. Bakit yung tamad binibigyan ng ayuda? Samantalang yung nagtatrabaho araw-araw, binibigyan mo ng dagdag na pasanin sa kanilang balikat. Itataas o baka na itaas na yung mandatory contribution ng mga manggagawa sa SSS. Ang SSS, meron kung dapat bahaging pera ang gobyerno riyan. Subalit ang katotohanan, 1957 pa huling nagbigay ng pera o contribution ng gobyerno sa SSS. And all these years, yung pera ng SSS ay nanggagaling sa mga manggagawa. Wala namang problema basta tumatakbo ng maayos yung SSS, yung pension fund. Subalit, meron kasing batas yung Republic Act 11199 na nagsasabing periodically dapat may contribution ng gobyerno. But the last time the government contributed was in 1957, if I am not mistaken. And the amount was measly, 500,000 pesos. Way back then, malaki yun. Pero since then, wala nang idinagdag na contribution ng gobyerno. Pero tingnan mo sahod, allowances per dime, ng mga nanungkulan sa SSS, kalalaki. Galing yan sa contribution ng mga private employees. Private employees. At pagtatapos, hindi lamang yung private employees, yung mga kasamahan natin sa Pilipinas, yung mga Pilipino nagtatrabaho sa gobyerno, 1.8 million of them, all, more or less, 1.8 million strong government employees. Kinuhaan din po sila ng 2.3 billion pesos. Yung kanilang contribution sa GSIS. Etong GSIS, kinuha yung 2.3 billion pesos mga manggagawa natin sa gobyerno. At inilagay nila as an investment sa tatlong publicly listed company na bago sila naglagak ng investment nila o bago sila naglagak ng pera nila, 3 years prior to investing, walang proven profitability at walang ibinibigay na dividendo yung kumpanyang pinasukan nila ng 2.3 billion pesos na galing sa mga manggagawa natin sa gobyerno. Hindi ba malaking kalokohan yun? Walang proven profitability. Papasukan mo pa ng 2.3 billion pesos. Bakit ginawang ganon? Merong kumita, tiyak yun. Merong kumita. Hindi yung ating mga manggagawa. Lugi na yun. Wala na yung 2.3 billion nila na sunog. Naglahong parang bula. Wala na yun. Yung 2.3 billion mo, ilagay mo sa non-profitable company. Aasa ka ng dividendo. At walang ibang nagsabi nito kundi ang COA. Yung Commission on Audit. Ang nagsabi sa GSIS, gawa ninyong paraan na kumita kayo at maibalik yung 2.3 billion pesos na kinuha ninyo sa pondo ng mga manggagawa sa gobyerno. Kawawa yung ating mga manggagawa. Tuwing sahod, hindi pa nila nakukuha yung kanilang payslip, nakabawas na yung kanilang mandatory contribution sa GSIS. And they're hoping that when the time comes, tapos na yung kanilang productive year sa gobyerno, magre-retiro na, may aasahan kang pension mula sa GSIS. Pati ito ay nalalagay sa alanganin because 2.3 billion pesos is 2.3 billion pesos. Lugi yung manggagawa, kumita sigurado. Yung tatlong kumpanya, pinasukan mo ng 2.3 billion eh. Anong sinoli mo? Papel, shares of stocks. Aasa kayo nito na magdedeklara ka ng dividendo. Wala nang dividendo eh. 3 years bago sila nag-invest, walang profitability, wala ring dividendong ibinibigay. Ano ito? Isa na namang classic case ng pangbubudol. Kaya kinakailangan tayong lahat ay magkasama-sama, mag-ingay tayo, ipahayag ninyo ang inyong saloobin at ang inyong disgusto sa nangyayari sa gobyerno para matuldukan na ang sistema ng pambubudol sa ilalim ng Marcos administration. At ako'y naririto, hinihingi ang tulong ninyo, nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik sa ating libro, Kingmaker, the hard copy. Mamaya po itutungo tayo sa ating book signing
At ako rin naririto para hingin ang tulong ninyo bilang inyong formal at opisyal na aplikante para senador. Kung sa tingin po ninyo na ako'y maaari ninyong pagkatiwalaan, baka pwede ho naman ninyo akong pahiramin ng isang upuan dyan sa 12 na open po ngayong midterm election. At we must all understand what is at stake for our country this midterm election. It is very important that we must understand what is at stake for our country this midterm election. While it's true, we no longer change the beginning. Masama na talaga, nabudol na tayo. But together, pag tayo nagsama-sama, we can alter and redirect the direction ng ating next 3 years sa tulong po ninyo. At sana ho, ngayong 2025, bigyan daan ninyo itong ating sinasabi sa number 55, ngayong 2025, posible ang pagbabago pag naghatid kayo ng bago sa Senado. Sa katauhan ko po, si Atty. Vic Rodriguez. Maraming salamat. Magandang hapon. Mabuhay po.